May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, dito't pilak bulaklak ay namumukad ka. Bangon upir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Yan na, hello po sa ating lahat at mapagpalang araw, hapon o gabi sa lahat ng mga tagapakinig natin. At salamat sa ating alahayam dahil tayo ay nagpapatuloy sa pag-aaral ng Torah. At patuloy po tayo sa aklat ng mga hukom at mandirigma. Yes, nasa Kabanata 5 tayo. Pero bago po Kabanata 6. 6, brother. Okay. Kabanata 6, oo. Pero bago tayo mag-proceed sa Kabanata 6, meron lang akong napansin doon sa ating pagtalakay ng yung naunang pagtalakay natin tungkol sa mga hukom, particularly kay Deborah. Kasi matatandaan natin na ang mga Israelita that time, mga bihasa ng mandirigma. Maano na sila, alam nila na pag sila ay nakipaglaban sa kaaway, ay sinasamahan sila ng alahayam. Pero itong nung kay Deborah na, si Deborah ay galing sa tribo ng Ephraim. Pero ang iniutos sa kanya ay isama niya si Barak na galing sa Naphtali. So 2 tribo lang ang sumama sa kanya. Ang naniwala ay Zebulun at Naphtali. At saka kaya 'di ba, yung sinabi natin na maraming insecurities ang si Barak. Actually, parang nireview ko yung kanyang yung awit ni Deborah. Hindi kasi si Barak ay parang malaki ang ego niya, male ego, na parang ayaw niyang tumanggap ng utos na gumula sa babae kay Deborah. Tapos yung ibang mga tribo, nagdududa din kay Deborah, hindi siya masyadong pinansin. Tapos kaya parang dinare siya ni Barak. Oh, pupunta ako kung pupunta ka rin. Siguro iniisip niya, magba-back down si Deborah o matatakot. Sabi niya, o sige, pupunta ako. Pero, hindi sa'yo ibibigay ang karangalan sa pagpatay ng hari. Diba? So, nung panahon kasi ngayon, ang mga babae parang second class, kumbaga magpapasakop kasi yung asawa sa mga kalalakihan. Pero this time kasi, pinagkaloob ang pagiging hukom sa isang babae at hindi iyon hindi ma-accept ng iba. Kaya question pa nga sila, nagdududa pa yung ibang tribo eh. Tapos 'di ba yung mga Ruben nagdududa, tapos yung iba umalis, mga tribo ng Benjamin, tapos yung mga taga mga Isakar, yung mga elder, kinausap pa siya, parang tatanong kung totoo ba yung pagsalakay na yan. So dahil babae, parang hindi nila agad tinanggap yun. Kasi ako personally din lalo na nung bata ako. So makikita mo yung service kasi syempre na-observe yung ganon, pag nasa pila ka, maayos. Pero pag ako na ang suserve, parang wala lang. Second, parang half-half lang. Hindi ganun ka-eager. Kasi nga, pero pag lalaki, lalo na nakabaro, ganyan. Pero pagdating so talaga ang mundo natin ay may mga may mga bias, 'di ba? Sa mga babae o sa mga pananamit, o sa status, o sa siguro iniisip ko, di ba kasi Deborah ordinaryong babae o baka
na pinagdudahan yung kanyang pamumuno dito. Pero kahit nga ang tribo ng Ephraim hindi sumama sa kanya, wala nakipaglaban, di ba? Yung lang Zebulun at saka yung ni Barak na Naphtali. So yun lang ang kasi sinabi ko kasi baka marami sa insecurities. Actually, napakalaki ng kanyang ego. Kaya nga nung sinabi ng oo sa verse hindi sila makapaniwala na si Barak ay tatanggap ng utos mula sa kanya dito sa verse 15 kabanata 5. Ang mga nakatatanda ng Isakar ay kasama ni Deborah. Oo, sa ilalim ng kanyang utos, si Barak ay sumama. Talaga may sa mga distrito ng tribo ng Ruben ay marami nagdududa. Tapos bakit kayo nanatili? Timong mga lang ang mga hindi nagsisama yung mga tao. So, yun lang po. So, nagkamali ako dun sa aking analysis kagabi na na marami lang naduwag si Barak. Actually, sanay na nga pala sila magpaglaban. So, yung may mga reaction kayo, then proceed tayo sa Kabanata 6. At saka isa pa pala, yung isa ko yung kay Ehud. 'Di ba yung pagdating niya doon sa mga bato sa Gilgal, bumalik siya doon kay yung sa matabang hari. Sino nga ba 'yon? Yung mga batong yun yung 12 batong kinuha nila ng 12 tribo na kinuha nila pagtawid nila ng ilog Jordan mula sa gitna ng ilog. Alalahanin nasa Gilgal sila na, 'di ba? Doon sila doon nila nilagay yung tumpok na bato bilang alaala ng kanilang pagtawid sa ilog Jordan. So doon so mga ilang araw pala yon. Niisip ko malapit lang yung batong yun pero mga ilang araw na nalakarin mula doon hanggang Moab. So siguro mga 2 araw na lakarin o 1 araw. So ngayon ko lang na naalala kung bakit yung batong yun ano kaya yung batong yun, baka inisip ko mga ruins pero ano pala yun yung 12 bato ng Jacob Israel. Okay, may mga reaction, katanungan. Proceed na tayo. Kung wala, punta tayo sa Kabanata 6. So, ang takeaway lang natin sa mga ay wala sa kasarian o sa hitsura o status ang pagpapadala ng ng hukom ng alahayam, di ba? Okay, so, punta na tayo sa ito. Maganda to ang kabanatang ito sa Kabanata 6 kay Gideon. Muli, ang mga Israelita ay sumuway sa tipan at gumawa ng masama sa paningin ni Yahweh. Kaya ibinigay niya sila sa kamay ng mga Midianite sa loob ng 7 taon. Ang mga Midianite naman ay yung to ni Moses, di ba? Ng kanyang mga biyenan. So din to, mga Hebrew din. Pero namuno sa kanila ang mga Midianita. Dahil sa napakalupit na kapangyarihan ng Midian, ang mga Israelita ay naghanda ng mga kanlungan para sa kanilang sarili sa mga bangin ng bundok, mga kuweba at mga buog. So sila na rin mismo nagtago sa mga sa mga kuweba, mga bangin. Tuwing magtatanim ang mga Israelita ng kanilang mga pananim, ang mga Midianite, Amalekite at iba pang Canaanite ay sumasalakay sa lupain at ninanakaw ang kanilang ani. So, siguro tagutom nun, Nagkampo sila sa nagkampo sila sa lupain at ninakaw ang mga pananim hanggang sa Gaza at hindi nila iniiwan kahit anumang buhay na bagay para sa mga Israelita, maging tupa, baka o asno. Dumating sila kasama ang kanilang mga hayop na parang mga balang. Ang kanilang mga tolda at kamelyo ay hindi mabilang. Sinalakay at winasak nila ang lupain ni Shem, ang mana ng mga Israelita. Lubhang pinahirapan ng Midian ang mga Israelita, kaya tumawag sila kay Yahweh, kanilang alahayam, para humingi ng tulong.
So, narinig ng alahayam ng mga Israelita ang kanilang tawag dahil sa mga Midianite. Sinugo ni Yahawa sa kanila si Yahawa, ang anak, na nagsabi, ito ang sinasabi ni Yahawa, ang alahayam ng mga Israelita. Inilabas ko kayo mula sa Egypt, mula sa lupain ng pagkaalipin. Iniligtas ko kayo mula sa kamay ng mga Egyptian, at iniligtas ko kayo mula sa kamay ng lahat ng inyong mga maniniil. Pinalayas ko sila mula sa inyo at ibinalik ko ang lupain. Sinabi ko sa inyo, ako si Yahawa, inyong alahayam. Huwag ninyong sasambahin ang mga idolo ng mga Amorite or Canaanite na sumakop sa lupain ng inyong patriarkang si Shem, kung saan kayo ngayon nakatira. Ngunit kayo ay sumuway sa akin. Ang anak ni Yahawa ay dumating at naupo sa ilalim ng puno ng ensina sa Orphra na pag-aari ni Joash na Abizrita. So ito yung si Yahweh the Santo, no? Kung saan ang kanyang anak na si Gideon ay gumigiik ng trigo sa isang pisaan ng ubas upang itago ito sa mga Midianite. So siguro sa tribulation ganito gagawin natin pag tayo nagluluto o nagano, itatago na natin at baka nakawin, ano? Oh, so ano siya nagigiik ng trigo. Ah, nagigiik yung parang nagtatanggal ng mga ano no, pisaan ng ubas. Oh. Nang magpakita ang anak ni Yahawa kay Gideon, sinabi niya, kasama mo si Yahawa, makapangyarihang mandirigma. Sabi niya. Sumagot si Gideon, paumanhin aking alahayam. Puti kilala niya, no? Ngunit kung kasama namin si Yahawa, bakit nangyari sa amin ang lahat ng ito? Nasaan na ang kanyang mga kababalaghan na sinabi sa atin ng ating mga ninuno nang sabihin nila, hindi ba't inilabas tayo ni Yahawa mula sa Egypt? Siguro hindi to alahayam. Parang hindi pa niya kilala dito eh. No? Sis Dahlia, sa verse 13. Kasi atin eh. Bakit nangyari sa Ah, amin ang lahat ng ito? ano ata ito, sis? Parang master? So Ginoo na lang. Paumanhin Oo, aking Ginoo. Ginoo. So hindi pa niya kilala this time. Hmm. Oo. Aking Ginoo. Ah, ah, Pwede rin naman kasing Panginoon, di ba? Master, Panginoon. Pero gawin ang Ginoo. Oo. Paumanhin aking Ginoo. Ngunit kung kasama namin si Yahawa, bakit nangyari sa amin ang lahat ng ito? Nasaan na ang kanyang mga kababalaghan na sinabi sa atin ng ating mga ninuno nang sabihin nila, so ibig sabihin kakulay niya kaya akala niya ano din, kabag-anak nila. Hindi ba't inilabas tayo ni Yahawa mula sa Egypt? Ngunit ngayon, kami ay pinabayaan at ibinigay sa kamay ng mga Midianite. Tumugon ang anak ni Yahawa, humayo ka sa lakas na mayroon ka at iligtas mo ang iyong mga kapwa Israelita mula sa kamay ng mga Midianite. Hindi ba't ako ang nagpapadala sa iyo? Sumagot si Gideon, paumanhin, Yahawa. So, noon niya nakilala, paumanhin, Yahawa. Ngunit paano ko maliligtas sa mga Israelita? Ang aking angkan ang pinakamahina sa tribo ng Manase at ako ang pinakamababa sa aking pamilya. Sabi niya gano'n. So, ano to ng Manase pala, ano to? Oo nga, tinan mo, ang una si Deborah ay sa Ephraim, tribo ng Ephraim. Ngayon naman si Gideon kay Manase. So, tribo talaga ni Joseph, ano? Parehong tribo ni Joseph nagmula ang hukom. Kundi kay Judah sa tribo ni Joseph. Okay. Verse 16. Tumugon ang anak ni Yahawa, ako ay isa sa iyo, at tatalunin mo ang lahat ng Midianite at walang matitira. Sumagot si Gideon, kung ako ay kalugod-lugod sa iyong paningin, bigyan mo ako ng tanda na ikaw nga ang kumakausap sa akin. So may pagdududa pa siya, no? Mangyaring huwag kang aalis hanggang sa ako ay bumalik at magdala ng aking handog at ialay ito sa iyo. At sinabi ng anak ni Yahawa,
Hihintayin kita hanggang sa bumalik ka. Pumasok si Gideon sa loob, naghanda ng isang batang kambing, at mula sa isang efa ng harina ay gumawa siya ng tinapay na walang lebadura. Inilagay niya ang karne sa isang basket at ang sabaw sa isang palayok at inialay ito sa ilalim ng puno ng ensina. So luto pala ito, ano 'di ba? Kasi may sabaw eh. Niluto niya. Sinabi ng anak ni Hawa sa kanya, kunin mo ang karne at ang tinapay na walang lebadura. Ilagay mo ito sa batong ito at ibuhos mo ang sabaw. At ginawa ito ni Gideon. Pagkatapos, hinawakan ng anak ni Kihawa ang karne at ang tinapay gamit ang dulo ng tungkod na nasa kanyang kamay o sumidala ring tungkod. Nagliyab ang apoy mula sa bato at sinunog ang karne at ang tinapay. At naglaho ang anak ni Yahawa. Biglang naglaho. Nang mapagtanto ni Gideon na ito ay ang anak ni Yahawa, ang alahayam ng mga Israelita, siya ay sumigaw, "Naku, Aba Yahawa, nakita ko si Yahawa ng harapan." Ngunit sinabi ni Yahawa sa kanya, "Kapayapaan, huwag kang matakot, hindi ka mamamatay." Kaya siguro nadinig na lang niya yun, ano. Kaya nagtayo si Gideon ng isang altar para kay Yahawa doon at tinawag itong Yahawa ay kapayapaan. Ayon sa kasaysayan, ang altar na ito ay nananatili pa rin sa Opra ng mga Abiezrite. Nang gabing iyon, sinabi ni Yahawa sa kanya, kunin mo ang ikalawang toro mula sa kawan ng iyong ama, ang 7 taong gulang. Gibain mo ang altar ni Baal na itinayo ng iyong ama at wasakin mo ang poste ni Asherah o Bali sa tabi nito. Oh, kailangan maging malinis muna ang kanyang sambahayan, ano? Sa yung toro, gibain mo ang altar ni Baal na itinayo ng kanyang ama. Okay, so kailangan linisin muna niya kasi nakaka-defile yung no? At saka yung poste ni Asherah sa tabi nito. Paglilinaw. Mapapansin na sa panahong ito pa lamang, iniutos na ni Yahawa ang pagwasak sa mga poste ni Asherah na kilala ngayon bilang mga obelisk. Ayan. Ako, kailan kalayin sa Washington DC, ano? Verse 26. Sa halip, magtayo ka ng isang angkop na altar para kay Yahawa, iyong alahayam, sa tuktok ng lugar na ito. Pagkatapos, gamit ang kahoy ng poste ni Asherah na iyong winasak, ialay mo ang ikalawang toro bilang handog na susunugin kay Yahawa, iyong alahayam. So gagawin niyang panggatong yung Asherah. Kaya kinuha ni Gideon ang 10 sa kanyang mga lingkod at ginawa ang ayon sa sinabi ni Yahawa. Sa 10 yung kanyang lingkod, ano? Ngunit dahil sa takot sa kanyang pamilya at mga tao sa bayan, ginawa niya ito sa gabi imbes na sa araw. Oh, nang umaga, nang magising ang mga tao sa bayan, nakita nila ang altar ni Baal na giba, ang poste ni Asherah or obelisk na pinutol, at ang ikalawang toro na inialay sa bagong altar para kay Yahawa. Nagtanungan sila, sino ang gumawa nito? Sa kanilang masusing pagsisiyasat, nalaman nila na si Gideon, ang anak ni Joash, ang gumawa nito. Hiniling ng mga tao kay Joash, ilabas mo ang iyong anak. Dapat siyang mamatay dahil winasak niya ang altar ni Baal at pinutol ang poste ni Asherah o Bali sa tabi nito. Ito palang ginawa ni Gideon, kailangan ng katapangan nito, di ba? Yung galit ng mga tao is, kailangan yung pagsunod niya at katapangan, nandyan. Ngunit sumagot si Joash sa galit ng mga tao, ipagtatanggol ba ninyo si Baal? Sinisikap ba ninyong iligtas siya? Ang sino mang lalaban para sa kanya ay dapat mamatay bago mag-umaga. Kung tunay na Diyos si Baal, kayang ipagtanggol ng sarili niya ang kanyang altar, sabi tawa. So, kinampihan ng ama niya, si Gideon, kahit siya pa ang gumawa noon, nag-build ng altar ni Baal. Kaya dahil winasik ni Gideon ang altar ni Baal, binigyan siya ng pangalang Jerubbaal, na nangangahulugang hayaan si Baal na makipaglaban sa kanya. Yung pala ibig sabihin Jerubbaal.
Ngayon, ang lahat ng Midianite, Amalekite at iba pang Canaanite ay nagkaisa at tumawid sa ilog Jordan at nagkampo sa lambak ng Jezreel. Okay. Pagkatapos, ang espiritu ni Yahweh ay dumating kay Gideon. So itong si Gideon ay nasa silangang bahagi ng Ilog Jordan. Siya yung half tribe ng ng Manase. Siya yung nasa gilid, sa may gilid nakatira. Okay. So yung mga nasa kaluraning side ang tumawid ng Ilog Jordan papunta ng east side. Okay. Pagkatapos, ang espiritu ni Yahweh ay dumating kay Gideon at hinipan niya ang shofar. Tinawag ang mga Abizrite na sumunod sa kanya. Nagpadala siya ng mga mensahero sa buong tribo ng Manase. Tinawag sila na mag-armas at gayon din sa mga tribo ng Asher, Zebulun at Naphtali. Kaya sila rin ay sumama sa kanya. Sinabi ni Gideon sa Alahayam, kung ililigtas mo ang Israel sa pamamagitan ng aking mga kamay ayon sa iyong pangako, narito, maglalagay ako ng balahibo ng tupa sa giikan. Kung ang hamog ay nasa balahibo lamang at ang buong lupa ay tuyo, malalaman kong ililigtas mo ang Israel sa pamamagitan ng aking mga kamay, gaya ng iyong sinabi. So, humingi pa siya ng mga tanda sa alahayam. Kasi hindi siya makapaniwala kasi napakaliit ng kanyang angkan. Tapos siya pa ang pinakamababa. Siguro, alam ko, ang sabi nila, maliit lang to. Tapos hindi siya masyadong pinapansin, di ba? Tagagiik lang siya. Although may kaya yung pamilya, pero siya ang pinakamaliit sa kanyang pamilya. Okay. Verse 38. At iyon nga ang nangyari. Maaga siyang bumangon kinabukasan. Piniga niya ang balahibo at nakakuha ng isang mangkok ng tubig mula sa hamog. Pagkatapos, sinabi ni Gideon sa alahayam, huwag kayong magagalit sa akin. Hayaan ninyong makiusap ako ng isa pang tanda. Subukan natin ulit ang balahibo. Ngunit ngayon ay hayaang tuyo ang balahibo at ang lupa ay mabasa ng hamog. Nang gabing iyon, ginawa ito ng alahayam. Tuyo lamang ang balahibo, ang buong lupa ay basa ng hamog. Okay, so may mga katanungan, reaction, proceed tayo sa Kabanata 7. Tinalo ni Gideon ang mga Midianite. Maagang-maaga si Jerubbaal o Gideon at ang kanyang mga tauhan ay nagkampo sa bukal ng Harod. Ang kampo ng mga Midianite ay nasa hilaga nila sa lambak na malapit sa burol ng More. Kasi bandang north. Sinabi ni Yahweh kay Gideon, masyadong marami ang iyong mga tauhan. Hindi ko maibibigay ang mga Midian sa kanilang mga kamay. Baka magmalaki ang Israel at sabihin, iniligtas kami ng aming sariling lakas. Okay. Ngayon, ipahayag mo sa hukbo. Sino mang natatakot at nanginginig ay maaaring umuwi mula sa bundok ng gilid. Okay, so nasa bundok ng gilid. Kaya 22,000 lalaki ang umuwi at 10,000 ang nanatili. O so 10,000 na. So mga 32,000 sila lahat, 10,000 lang natira. Siguro nagdududa din sila kay Gideon, Ngunit sinabi ni Yahweh kay Gideon, masyado pa ring marami ang mga tao. Dalhin mo sila sa tubig at doon ko sila babawasan para sa iyo. Kung sasabihin ko, ang taong ito ay sasama sa iyo, siya ay sasama. Ngunit kung sasabihin ko, ang taong ito ay hindi sasama sa iyo, siya ay hindi kasama. Kaya dinala ni Gideon ang mga tao sa tubig at sinabi ni Yahweh sa kanya, ihiwalay mo ang mga umiinom ng tubig gamit ang kanilang mga kamay mula sa mga lumuluhod at sumisipsip ng tubig tulad ng mga aso. Okay. So, yun ang naging tanda. Yung gumagamit ng kamay, sumasalok at dinadala ang kamay sa bibig ay ihihiwalay pati sa mga umiinom na parang aso. Okay. 300 sa kanila ang umiinom gamit ang kanilang mga kamay, habang iba ay lumuhod at sumipsip ng tubig tulad ng mga aso. Sinabi ni Yahweh kay Gideon,
sa pamamagitan ng 300 lalaki na uminom gamit ang kanilang mga kamay, ililigtas kita at ibibigay ko ang mga Midianite sa iyong mga kamay. Hayaan mong umuwi lahat ng natira. Bakit kaya? Ano kayang 9,700 ang uminom na parang aso, no? Ang hirap kaya no, parang parang malulunod ka, no? So 300 lang ang mag-aalerto at hindi nakalublob ang ulo. Ibig sabihin, ah, kung may dumating na kaaway, sila ay alerto pa rin, no? Verse 8. Kayo mga kapatid, tingin nyo, bakit yung mga sumasalok sa kamay sumasalok ng tubig ang pinili ng alahyan, no? Tama yung ano mo, analysis mo na Parang dapat sila ay maging alerto. Kasi nga naman kung nakasubsob ang ang ulo mo, baka lunurin sila, no? oo, at saka Oo. hindi mo nakikita yung kaaway mo na nasa likod mo na pala. Oo. So, At saka, alerto sila. at saka impatient. Sobrang umuho siguro gustong lagukin lahat ng nasa tubig, ano. Pero Oo. kailangan may patience na sumalo, no? Okay, so 300. So dito ko siguro ginaya yung 300 na mga yung ano ba yung movie na 300, ano? Ginagaya talaga nila ang mga Israelita. Okay, verse 8. Kaya pinauwi ni Gideon ang iba pang mga lalaki ng Israel. Ngunit itinira niya ang 300. Ang mga natira ay kinuha ang mga gamit at mga shofar ng mga pinauwi. Ngayon, ang kampo ng mga Midianite ay nasa ibaba niya sa lambak. O kasi nasa gilid sila, no? Nang gabing iyon, sinabi ni Yahweh kay Gideon, bumangon ka, bumaba ka sa kampo sapagkat ibibigay ko ito sa iyong mga kamay. Bumaba ka sa kampo ng mga kalaban, o ng Midianite, o. Alagyan natin ng Midianite, no? Kampo ng Midianite. Kampo ng mga Midianite. Ng Midianite. mga kampo ng, okay. Kahit wala na yung mga, verse 10. Kung ikaw ay natatakot na lumaban, bumaba ka sa kampo kasama ang iyong lingkod na si Pura at makinig sa kanilang pinag-uusapan. Tingnan mo, yung mga pangalan talaga, H usually ang ang Oh, last letter. Ibig sabihin talaga, kay Yahweh yan, no? ikinakabit yung Pagkatapos, pangalan ni oo. Yahweh. Kaya yung mga pangalan ay S ang huli. Alam mo na kung kanino yan. Hmm. Kinakabit sa pangalan ng S. O, pagkatapos, magkakaroon ka ng lakas ng loob na lumaban sa kampo. O, okay. So, mag-i-spy muna sila. Kaya bumaba si Gideon at si Pura, ang kanyang lingkod, sa mga bantayan ng kampo ng kanilang kaaway. So, yung mga bantayan. So, may bandang bandang mga gilid-gilid, no, ng kampo. Ang mga Midianite, mga Amalekite at lahat ng iba pang mga Canaanite ay nakakampo sa lambak na singkapal ng mga habalang. Kasi ang dami ng balang. Ano nga ba itong balang, sis? Yung O yung mga, ah, parang mga, tipaklong. Ano nga ba oo, yun? parang mga tipaklong Oo. O, sige, balang. na Sige, kumakain ng mga, mga dahon ng green halaman. dahon. Oo. Ang kanilang mga kamelyo ay hindi mabilang tulad ng buhangin sa dalampasigan. Camel pala, parang parang buhangin di lalo na yung mga kawal, no? Hmm. Dumating si Gideon habang may isang lalaki na nagkukwento sa kanyang kaibigan tungkol sa kanyang panaginip. So, pinarinig sa kanila ng alahiyam to. Sinabi niya, nanaginip ako, isang bilog na tinapay ng cebada ay gumulong papasok sa kampo ng mga Midianite. Tumama ito sa tolda ng malakas, kaya't natumba at nagiba ang tolda. Bilog na tinapay lang ng cebada. Hmm. Sumagot ang kanyang kaibigan. Ito ay walang iba kundi ang tabak ni Gideon na anak ni Joash, ang Israelita. Ibinigay ng alahayam ang mga Midianite at ang buong kampo sa kanyang mga kamay. Nang marinig ni Gideon ang panaginip at ang kahulugan nito, siya ay lumuhod at sumamba. Siya ay nagpatirapa.
nagpatira pa. Okay. Bumalik siya sa kampo ng hukbo ng Israel at sumigaw, "Tumayo kayo! Ibinigay ni Yahweh ang kampo ng mga Midianites sa ating mga kamay." So, at 300 na lang sila ito. Hinati ni Gideon ang 300 lalaki sa 3 pangkat at binigyan niya sila ng mga shofar at mga basong may mga sulo sa loob. Okay. Yung may baso, ibig sabihin glass na may apoy sa gitna. Sinabi ni Gideon sa kanila, "Tingnan ninyo ako at gawin ang aking gagawin. Kapag nakarating na ako sa gilid ng kampo, gawin ninyo ang aking ginagawa." Okay. "Kapag hinipan ko at ng lahat ng kasama ko ang aming mga shofar, hipan rin ninyo ang inyong mga shofar sa buong palibot ng kampo at sumigaw para kay Yahawa at kay Gideon." Okay. Dumating si Gideon at ang 100 lalaki na kasama niya sa gilid ng kampo sa simula ng hating gabi. So ito ay mga magta-third, the third watch. Pagkatapos magpalitan ang mga bantay, hinipan nila ang kanilang mga shofar at binasag ang mga baso na nasa kanilang mga kamay. So may crush, ang lakas ng crush niyan, at saka yung shofar. Ang 3 pangkat ay hinipan ang kanilang mga shofar at binasag ang mga baso. Hawak ang mga sulo sa kanilang kaliwang kamay at ang mga shofar sa kanilang kanang kamay. Sumigaw sila, "Ang tabak ni Yahawa at ni Gideon." So wala silang hawak ng tabak ha, sulo lang at ang shofar. Habang nananatili ang bawat lalaki sa kanyang pwesto sa palibot ng kampo, ang lahat ng mga Midianite ay tumakbo, sumisigaw habang tumatakas. Siguro ang lakas ng sunog ng shofar, tapos yung mga nababasag na glass o bote, inisip nila, napakarami ng kalaban. Nang tumunog ang 300 shofar, ginawa ni Yahawa na maglaban-laban ang mga lalaki sa buong kampo gamit ang kanilang mga tabak. So ang mga Midianite ay tumakas. Pero yung ibang lahi ay naglaban-laban kasi ang Midianite, Hebreo din yan, di ba? Pero yung mga Amalekite, mga Canaanite, Amalek is galing kay Isaw. Kasi yung mga Kanaan ay naglaban-laban. Ang hukbo ay tumakas patungong buong kapo gamit ang hukbo ay tumakas patungong Betshita hanggang Serera, hanggang sa hangganan ng Abel Mehola malapit sa Tabat. Tinawag ang hukbo mula sa mga tribo ng Naphtali, Asher at buong Manase at hinabol nila ang mga Midianite. Hinabol nila ang mga Midianite. Hindi rin nila pinatakas pala. Nagpadala si Gideon ng hukbo sa buong kabundukan ng tribo ng Ephraim na nagsasabi, "Bumaba kayo laban sa mga Midianite at sakupin ang mga tubig ng ilog Jordan sa unahan nila hanggang Bet-Bara." So, humingi siya ng tulong sa kanyang kapatid na tribo ng Ephraim. Kaya tinawag ang lahat ng malalakas na lalaki ng tribo ng Ephraim at sinakop nila ang mga tubig ng ilog Jordan hanggang Bet-Bara. Kaya pala naging bara, no? Doon naging binarahan nila, no? Nahuli rin nila ang 2 pinuno ng mga Midianite, sina Oreb at Seeb. Pinatay nila si Oreb sa bato ng Oreb at si Seeb sa pisaan ng ubas ni Seeb. Hinabol nila ang mga Midianite at dinala ang mga ulo ni na Oreb at Seeb kay Gideon na nasa tabi ng ilog Jordan. Okay. So, Kabanata 8, may mga katanungan pa? Okay, wala. Si Seba at Salmuna. Seba at Salmuna. Hindi ko masyadong tanda ang kwento nito. Tinanong ng mga taga-Ephraim si Gideon, "Bakit mo kami ginawa ng ganito? Bakit hindi mo kami tinawag nang lumaban ka sa mga Midianite?" O nagtampo sila, bakit nga naman sila lang ang lumusob, hindi niya tinawag ang mga Ephraimite. Magkapatid sila, di ba? At sila ay matapang na nagreklamo sa kanya. Ngunit sumagot si Gideon,
Ano ba ang nagawa ko kung ihahambing sa inyo? Sabi niya, hindi ba mas mainam ang mga natirang ubas ng tribo ng Ephraim kaysa sa buong ani ng ubas ng Abiezer? Ibinigay ni Hawa sa inyong mga kamay sina Oreb at Seeb, ang mga pinuno ng mga Midianite. Ano ba ang nagawa ko kung ihahambing sa inyo? Sa mga salitang ito, ang kanilang galit sa kanya ay humupa. Oo nga naman, kasi sila na, mga Ephraimite ay nakapatay ng mga pinuno. Siya, si Gideon, wala naman ginawa, wala siyang napatay, kundi mag-shofar lang at magbasag ng, ng bubog. Kaya parang itinaas niya sa kanilang paningin ang mga Ephraimites sa kanilang para nga naman hindi siya nagpakumbaba siya kumbaga. Ano ba ang nagawa ko? Ah, Nagpakumbaba siya para hindi na magtampo ang mga Ephraimites, kapatid niya, kapatid na tribu. Verse 4, si Gideon at ang kanyang 300 lalaki na pagod ngunit patuloy sa paghabol ay dumating sa ilog Jordan at tumawid. Sinabi niya sa mga lalaki ng Sukot, bigyan ninyo ng tinapay ang aking mga tauhan. Sila ay pagod na at patuloy akong humahabol kay Zeba at Zalmuna, ang mga hari ng Midian. Mga hari ng Midian, tupat Zeba. Ngunit sinabi ng mga pinuno ng Sukot, nasa iyo na ba ang mga kamay ni Seba at Zalmuna? Nasa iyo na ba? Nasa iyo na ba sila? Bakit namin dapat bigyan ng tinapay ang iyong mga tauhan? Sino ba itong mga nasa Sukot na to, no? Sumagot si Gideon. Okay. Anuhin ko lang. I-superscript ko lang tong 7. Sumagot si Gideon, kung ganoon, kapag ibinigay na ni Yahawa sina Seba at Zalmuna sa aking kamay, gagapasin ko ang inyong laman gamit ang mga tinik at dawag ng disyerto. Sabi niya. Mula doon, siya ay umakyat sa Peniel at humingi ng parehong tulong. Ngunit sumagot sila tulad ng ginawa ng mga taga-Sukot. Kaya sinabi niya sa mga lalaki ng Peniel, kapag ako ay nagtagumpay na at bumalik, gigabayin ko ang toring ito. So may tori pala sa may Peniel. So mga ibang lahi ito, no? Midianite pa din. Ano? Midianite. Israelite ba rin to? Sino? Si Midianites. Midianite, si Seba Oo. at Salmona. Hindi, yung mga nasa Sukot at Peniel. Sino yung mga yan? Mga Na tinagyan sila ng tinagyan ah, silang bigyan ng pagkain. ano yan, mga tribo, kasama sa mga tribo, hindi ko lang matandaan kung yan ay kay Dan o kay kay Ruben. Oh, ganun. Kasi Anyway, sila sila sa Sokot, 'di ba? oo. Nagkampo sila doon. Oo nga, no. Parang iniinsulto niya si Gideon, ano? Kasi si Oo. Gideon, alam ko maliit lang si Gideon eh. Tapos Oo, at the saka least of hindi the hindi pinakamaliit na kilala. clan. Oo, Hindi kasi tapos kilala si maliit Gideon at saka siya. hindi nakabilang sa mga pinuno ng tribo si Oo. Gideon. So Sabi nga yan, siya ang pangkaraniwan, oo. pinakamaliit. Siya nga pinakamababa Oo, actually, sabi sa pangkaraniwang kanyang tao lang siya. pinakamababa sa kanyang angkan. Hmm. Pinakamababa. Hindi ko alam kung mababa sa height o pinakamababa ang status, no? Sa status siguro. Oo, siguro ginagamit talaga ng ng alahayam yung Kasi para hindi magmalaki. pangkaraniwang tao lang siya, hindi siya kilala Oo. bilang leader eh. Oo. Siguro yung iba, marami nang napatay, marami nang tagumpay sa labanan, medyo malaki na ulod, di Hmm. ba? Si Seba at Salmuna ay nasa Karkor kasama ang kumigit kumulang 12,000 lalaki. Okay, 12,000 ang kanyang ang kanilang kasama. Ang natitira sa hukbo ng mga Kanaanite. Mga Kanaanite. 120,000 mandirigma ang nasawi. Okay. So yung mga natitirang Kanaanite, oh, Hmm.
Si Gideon, oo, baka naanay to, sis, kaya ayaw silang bigyan pagkain. Si Gideon ay dumaan sa ruta ng mga lagalag o nomads sa Hindi silangan ng sis, kasi Nova. hindi sila hihingi ng pagkain sa hindi nila kauri, Ay, oo, tama, tama nga, Oo. tama. Oo, baka mga Yung danay mga na. hindi nila yan, mga Oo, palahi, 'di ba? Hindi oo, sila hihingi pala. ng pagkain diyan. At saka inumin, okay. Okay. Si Gideon ay dumaan. Kaya lang may tower eh. May torre sila ron eh. Siguro Oo. yung yung nilayasan ng mga Canaanite, no? Tinirhan din nila. Okay. Si Gideon ay dumaan sa ruta ng mga lagalag o nomads sa silangan ng Nova at Jogbeha at sinalakay ang hukbo na walang kamalay-malay. Tumakas sina Haring Zeba at Haring Zalmuna, ang dalawang hari ng Midian. Ayun. Nakituloy sila, yung mga Midianite, dun sa mga Canaanite. Ngunit hinabol ni Gideon sila at nahuli at tinalo niya ang buong hukbo ng Midian. Si Gideon, anak ni Joash, ay bumalik mula sa labanan sa daanan ng Heres. Nahuli niya ang isang binata mula sa Sukot at tinanong at isinulat ng binata para sa kanya ang mga pangalan ng 77 pinuno ng Sukot, ang mga nakatatanda ng bayan. So yun yung yung mga sinulat 77 Oo. Pagkatapos, dumating si Gideon at sinabi sa mga lalaki ng Sukot, narito sina Haring Seba at Haring Zalmuna na tinutuya ninyo ako sa pagsasabing, nasa iyo na ba ang mga kamay ni na Seba at Zalmuna? Bakit namin dapat bigyan ng tinapay ang iyong mga pagod na tauhan? Kinuha niya ang mga nakatatanda ng bayan at pinarusahan sila gamit ang mga tinik at dawag ng disyerto. Ginawa niya yung kanyang no? Oo. Ginibali niya ang tore ng Pinyel at pinatay ang mga lalaki ng bayan. Pagkatapos, tinanong niya sina Haring Seba at Haring Zalmuna, anong uri ng mga lalaki ang inyong pinatay sa Tabor? Sumagot sila, mga lalaking tulad mo, bawat isa ay may anyo ng isang prinsipe. Oh, so mukhang prinsipe pala si Mga kapatid ni Gideon. Oo, kasi siya nga ang pinakamababa, di ba? Oo, pinakabata. Oo. Sumagot si Gideon, ang mga iyon ay aking mga kapatid, ang mga anak ng aking ina. Kung hindi ninyo sila pinatay, hindi ko kayo papatayin. Okay. Lumungon sila kay Jeter, ang kanyang panganay na anak, at sinabi, patayin mo sila, si Jeter. Ngunit hindi binunot ni Jeter ang kanyang tabak, sapagkat siya ay isang bata pa lamang at natatakot. Ikaw na ang gumawa. Kung ano ang lalaki, ganon din ang kanyang lakas. Kaya si Gideon ay lumapit at pinatay sila at kinuha ang mga palamuti mula sa leeg ng kanilang mga kamelyo. Dinidare nila si Gideon. Siguro first time ni Gideon na pumatay, no? Mm. Kaya yung dalawang hari ang kanyang pinatay. Kaya dinidare siya. Ang ephod ni Gideon. So yung ephod yung parang armor yan, di ba? Mm. Sinabi ng mga Israelita kay Gideon, mamuno ka sa amin, ikaw ang iyong anak at ang iyong apo, sapagkat iniligtas mo kami mula sa kamay ng mga Midianite. Ngunit sinabi ni Gideon sa kanila, hindi ako mamumuno sa inyo, ni ang aking anak, si Yahawa ang mamumuno sa inyo. Yada, kaugalian ng mga Midianite na magsuot ng mga hikaw na ginto. Kaya sinabi ni Gideon, may isa akong hiling, nabigyan ninyo ako ng isang hikaw mula sa inyong bahagi ng nasamsam sa mga hikaw ng mga Midianite. Sumagot sila, masaya kaming ibibigay iyon. Kaya naglatag sila ng isang damit at bawat isa ay naghagis ng isang singsing mula sa kanilang nasamsam. Ang bigat ng mga gintong singsing na hiniling niya ay umabot sa 1,700 shekel. Hindi kasama ang mga palamuti, ang mga palawit at ang mga damit na kulay ube na suot ng mga hari ng Midian o ang mga tandikala mula sa leeg ng kanilang mga kamelyo. Ganon kadami ang napatay nila, no? Mm. Ang dami nung halimbawa,
dalawang tenga, isang piraso lang ha, hindi pa pares yun. Isang piraso lang hiningi niya na singsing. Gumawa si Gideon ng isang ephod mula sa mga ginto na inilagay niya sa Ofra, ang kanyang bayan. Ang lahat ng Israelita ay nagkasala sa pagsamba dito at ito ay naging patibong kay Gideon at sa kanyang pamilya. Ayun, yung ano, parang Oo. gumawa siya ng, Sinamba nila yung ipod niya na ginawa ni Gideon. oo, naging patibong. Kaya, kumbaga parang ginawa niyang trophy o medalyon, di ba? Parang Oo. yung pride nung kanilang ano, ng mga Israelita. Di ba, trophy, di-display mo yan. Tapos ano, yung powerful. Mga Israelita talaga matigas ang ulo, no? Hmm. Inaakala nila yung kaligtasan, magliligtas sa kanila, sasambahin. Ang kamatayan ni Gideon. Sa gayon, ang Midian ay napasuko ng mga Israelita at hindi na muling nakabangon. Sa panahon ng buhay ni Gideon, ang lupain ay nagkaroon ng kapayapaan sa loob ng 40 taon. Si Jerubbaal o Gideon na anak ni Joash ay umuwi at nanirahan sa kanyang tahanan. Siya ay may 70 anak na lalaki. Sapagkat siya ay maraming asawa. Oy, matinik pala to si Gideon, ano? Kahit pa sabihin niya siya ang pinaka, ano, ay sa bagay, kailangan niya magpadami dahil yung mga anak niya, mga kakapatid niya ay pinatay. So Oo. siya lang, kaya pala marami siyang asawa. Inasawa niya, pati yung mga asawa ng kanyang mga kapatid. Oo. Ang kanyang kerida na naninirahan sa Shechem ay nagbigay din sa kanya ng isang anak na lalaki na pinangalanan niyang Abimelech. Yung kanyang kerida, sabagay, baka ano to, kerida ba o ano? Um, concubine yun di ba? Oo nga, kerida nga, naninirahan sa Shechem. So ito, hindi ito legal na asawa. Hindi, maaaring hindi ito asawa ng kanyang mga kapatid at hindi niya asawang tunay, no? Hmm. So, isa sa kanyang kerida ay pinangalan niyang Abimelech. Si Gideon na anak ni Joash ay namatay sa mabuting edad at inilibing sa libingan ng kanyang amang si Joash sa Ofra ng mga Abiezrite. So kung sa Shechem nakatira ang ano kerida is ano to? Ah, ano siya? Ephraimite, no? Oo. Ephraimite. Kasi, Ephraimite yung kanyang oo, kerida. Mm. pamana ni ano yan ni Jacob sa ano, Kay oo, Joseph. kay Joseph, ang Shechem. Oo. At si Ephraim ang tribo ng Ephraim ang nasa Shechem. Hmm. Okay. So kaano din, nasa tribo pa rin ni Joseph yung kanyang kerida. So si Abimelech ay pinaghalong Ephraimite Pwede at mo na magdala ng aso doon? Manassite. Okay. Pwede ba Si magdala? Abimelech. Ano po, hello? Okay. So, pagkamatay ni Gideon, muling sumamba ang mga Israelita sa mga idolo ni Baal. Ang tigas ng ulo talaga, no? Itinayo nila si Baal Berit bilang kanilang idolo. At hindi na naaalala ang tipan ni Yahweh na kanilang alahayam, na nagligtas sa kanila mula sa kamay ng lahat ng kanilang mga kaaway sa lahat ng panig. Hindi rin nila ipinakita ang kahit kaunting katapatan at pasasalamat sa pamilya ni Jerubbaal, ni Gideon, sa kabila ng lahat ng kabutihan ginawa niya para sa kanila. So, hindi nila naalala si Gideon. So, may reaction po. So, punta tayo sa Kabanata Siyam kay Abimelech. Si Abimelech ay lahing ni Joseph kasi ang ina niya ay Ephraimite at ang tatay niya ay Manassite. Okay. Si Abimelech, anak ni Jerubbaal o Gideon, ay pumunta sa mga kapatid ng kanyang ina sa Shechem at sinabi sa kanila at sa buong angkan ng kanyang ina, tanungin ninyo ang lahat ng mamamayan ng Shechem. Ano ba ang mas mabuti para sa inyo?
ang pamunuan kayo ng lahat ng 70 anak ni Jerubbaal o ng isang tao lamang? Oh, kasi ang namumuno sa buong Israelita ay ang 70 anak ni Jerubbaal, ni Gideon. So, tanongin niyo ang lahat ng mamamayan ng Shechem. Ano ba ang mas mabuti para siya? Pamunuan kayo ng lahat ng 70 anak ni Jerubbaal o ng isang tao lamang? Oo, kasi nasa Ephraimite territory sila, pero ang namumuno sa kanila ay ang Manassite na nasa kabilang panig ng Ilog Jordan. Sabi niya, tandaan ninyo, ako ay inyong kadugo. Sabi niya, nang ulitin ng mga kapatid ang lahat ng ito sa mga mamamayan ng Shechem, sila ay nahikayat na sumunod kay Abimelech sapagkat sinabi nila, siya ay ating kamag-anak. Okay. Binigyan nila siya ng 70 shekel na pilak mula sa templo ni Baal Berit at ginamit ito ni Abimelech upang umupa ng mga walang habas na tao na naging kanyang mga tauhan, walang habas. Parang mga basagulero rin siguro to. Verse 5. Hindi matatapang, ano? Pumunta siya sa bahay ng kanyang ama sa Ofra at pinatay ang kanyang 70 kapatid, ang mga anak ni Jerubbaal, ni Gideon. 70 kapatid. So, pinagpapatay ngunit si Jotham, ang bunso, ay nagtago, kaya nakaligtas. Ito yung bata, si Jotham, yung pinapapat ni Gideon. Nakaligtas si Jotham. Pagkatapos, ang lahat ng mamamayan ng Shechem at Beth Milo ay nagtipon sa tabi ng malaking puno sa haligi sa Shechem upang gawing hari si Abimelech. Nang mabalitaan ito ni Jotham, umakyat siya sa tuktok ng bundok Gerizim at sumigaw sa kanila, pakinggan ninyo ako, mga mamamayan ng Shechem, upang pakinggan din kayo ni Yahweh, ating alahayam. Okay. So, yung magkapatid na tribu, purong Manasseh at kalahating Ephraimite. Okay. Ang talinghaga ng mga puno, yung mga half-brother, isang araw, ang mga puno ay nagtipon upang maghalal ng isang hari para sa kanila. Sinabi nila sa puno ng olibo, mga puno to talinghaga. Ito yung unang parable sa Old Testament. Ang nagsasabi dito ay si Jotham. Si Jotham. Diba? Si Jotham. Okay. Isang araw, ang mga puno ay nagtipon upang maghalal ng isang hari para sa kanila. Sinabi nila sa puno ng olibo, maging hari ka namin. Ngunit sumagot ang puno ng olibo, dapat ko bang itigil ang aking langis na ginagamit upang parangalan ang mga idolo at mga tao upang mamuno sa mga puno? Pagkatapos, sinabi ng mga puno sa puno ng igos, halika at maging hari ka namin. Ngunit sumagot ang puno ng igos, dapat ko bang itigil ang aking masarap at matamis na bunga upang mamuno sa mga puno? Sinabi ng mga puno sa puno ng ubas, halika at maging hari ka namin. Ngunit sumagot ang puno ng ubas, dapat ko bang itigil ang aking alak na nagpapasaya sa mga idolo at mga tao upang mamuno sa mga puno? Sa wakas, sinabi ng mga puno sa dawag, halika at maging hari ka namin. Sumagot ang dawag, kung talagang gusto ninyo akong gawing hari, magsilbi kayo sa ilalim ng aking lilim. Ngunit kung hindi, magmumula sa akin ang apoy na tutupok sa mga sedro ng Lebanon. Naging matuwid ba at tapat ang inyong ginawa ng gawin ninyong hari si Abimelech? Parang dawag lang, latak lang si Abimelech, ano? Naging patas ba kayo kay Jerubbaal o kay Gideon at sa kanyang pamilya? Itinuring ba ninyo siya ayon sa nararapat? Tandaan ninyo na ipinaglaban kayo ng aking ama at itinaya ang kanyang buhay upang iligtas kayo mula sa kamay ng mga Midianite. Ngunit ngayon, naghimagsik kayo laban sa pamilya ng aking ama.
Pinatay ninyo ang kanyang 70 anak sa isang bato at ginawa ninyong hari si Abimelech, ang anak ng kanyang alipin, dahil siya ay inyong kamag-anak. Oo, dahil kamag-anak lang, kaya naging ginawang hari, no? Kaya naging matuwid ba at tapat ang inyong ginawa kay Jerubbaal, Gideon at sa kanyang pamilya? Kung gayon, nawa ay maging kasiyahan ninyo si Abimelech at nawa ay maging kasiyahan din niya kayo. Ngunit kung hindi, magmula kay Abimelech ang apoy na tutupok sa inyo, mga mamamayan ng Shechem at Bet Milo, at magmula sa inyo ang apoy na tutupok kay Abimelech. Pagkatapos, tumakas si Jotham at nagtungo sa Beer, at doon siya nanirahan dahil natatakot siya sa kanyang kapatid na si Abimelech. Okay. So, Kerida is ano pala, asawang ang tawag nun? Aliping asawa. Kirida Kerida ba? kabit. I-retain ba natin? Aliping I-retain ba natin lingkod, Kerida? Kirida kabit. Aliping asawang lingkod. asawang lingkod. I-retain natin yung Kerida, no? Oo. Pero kasi Ephraimite ba yun? O baka mga ano lang, ah, asawang lingkod, ibig sabihin hindi siya, sabagay, kamag-anak no? Kamag-anak daw nila ng Shechem. Okay. Ang pagbagsak ni Abimelech. Okay. Pagkatapos ng 3 taon ng pamumuno ni Abimelech sa Israel, si Yahawa, ang alahayam, ay nagpasiklab ng away sa pagitan ni Abimelech at ng mga mamamayan ng Shechem. Kaya't nagtaksil sila kay Abimelech. Ginawa ito ng alahayam upang ipaghiganti ang pagpatay sa 70 anak ni Gideon o Jerubbaal, ang pagdanak ng kanilang dugo laban sa kanilang kapatid na si Abimelech at sa mga mamamayan ng Shechem na tumulong kay Abimelech sa pagpatay sa kanyang mga kapatid. Oo, yung mga tumulong kay Abimelech. Bilang pagtutol sa kanya, ang mga mamamayan ng Shechem ay naglagay ng mga lalaki sa mga burol upang tambangan at holdapin ang lahat ng dumaraan. At ito ay iniulat kay Abimelech. Mm-mm. So, ang Shechem ay naglagay ng mga lalaki upang tambangan at holdapin ang lahat ng dumaraan at ito ay iniulat kay Abimelech. So, si Abimelech ang gusto nilang tambangan. Ngayon, si Gaal na anak ni Ebed ay lumipat kasama ang kanyang angkan sa Shechem at nagtiwala sa kanya ang mga mamamayan. Si Gaal na anak ni Ebed. Si Ebed ay ano ba, Ephraimite ba to? Or Manase? Walang nakalagay sis. Oo. Pagkatapos nilang pumunta sa mga bukid at mag-ani ng mga ubas at tapakan ang mga ito, nagdaos sila ng kapistahan sa templo ng kanilang mga idolo. Habang kumakain at umiinom, sinumpa nila si Abimelech. Si Gaal. Sinumpa nila si Abimelech, yung mga nasa Shechem. Sinabi ni Gaal na anak ni Ebed, sino ba si Abimelech at bakit tayo mga taga-Shechem ay dapat sumunod sa kanya? Ayun, nagkaroon na ng mga taga-Shechem. Hindi ba siya ay anak ni Jerubbaal? At si Sebul ang kanyang tagapamahala? Sumunod kayo sa pamilya ni Hamor, ang ama ng Shechem. Bakit tayo dapat sumunod kay Abimelech? Oo. Ephraimite sila si Hamor, Ephraimite. Bakit tayo dapat sumunod kay Abimelech? Okay. Kung sana ay nasa ilalim ng aking pamumuno ang mga taong ito, kung gayon, palalayasin ko siya. Sasabihin ko kay Abimelech, ilabas mo ang iyong buong hukbo. Nang marinig ni Zebul, ang gobernador ng lungsod, ang sinabi ni Gaal na anak ni Ebed, siya ay naggalit ng husto. Zebul, okay. Nagpadala siya ng mga lihim na tauhan kay Abimelech na nagsasabi, si Gaal na anak ni Ebed at ang kanyang angkan ay dumating sa Shechem at ginugulo ang lungsod laban sa iyo. So ito palang gobernador ay kay Abimelech loyal. Mm-mm.
Sino kaya tong Gaal na to, Ebed? Paki-Google nga, anong tribo tong Gaal na to? Baka Ephraimite to, no? Kasi tingin ko Ephraimite din, no? Kaya ngayon, sa gabi, ikaw at ang iyong mga tauhan ay dapat pumunta at maghintay sa mga bukid. Sa umaga, sa pagsikat ng araw, sumugod kayo laban sa lungsod. Kapag lumabas si Gaal at ang kanyang mga tauhan laban sa iyo, samantalhin mo ang pagkakataon upang sila ay atakihin. Kaya si Abimelech at ang kanyang mga tauhan ay nagtungo sa gabi at nagtago malapit sa Shechem sa 4 na pangkat. Si Gaal na anak ni Ebed ay lumabas at tumayo sa pintuan ng lungsod habang lumalabas si Abimelech at ang kanyang mga tauhan mula sa kanilang taguan. Nang makita sila ni Gaal, sinabi niya kay Zebul, "Tingnan mo, may mga taong bumababa mula sa mga tuktok ng bundok." Sumagot si Zebul, "Nagkakamali ka. Anino lang ng mga bundok ang iyong nakikita?" Kayo na ba si Zebul? Kanyang Baka kakampi ni... Oo, Jerubbaal. At si Zebul, tagapamahala ni Gideon. Oo. Zebul, okay. So, minana ni Abimelech. Oo. Siguro spy din, no? Okay. Sumagot si Zebul, "Nagkakamali ka, anino lang ng mga bundok ang iyong nakikita." 37. Ngunit muli nagsalita si Gaal, "Tingnan mo, may mga taong bumababa mula sa gitnang burol at may isang pangkat na galing sa direksyon ng puno ng mga manghuhula." Sinabi ni Zebul sa kanya, "Nasaan na ang iyong malalaking salita ngayon? Ikaw na nagsabi, sino ba si Abimelech na dapat tayong sumunod sa kanya?" Hindi ba't ito ang mga lalaking iyong kinainisan? Lumabas ka at lumaban sa kanila. So si Zebul ay nasa panig ng mga tao ni Abimelech. Oo. Kasi si Gaal di ba, parang dayo lang. Kaya pinamunuan ni Gaal ang mga mamamayan ng Shechem at lumaban kay Abimelech. Hinabol sila ni Abimelech hanggang sa pintuan ng lungsod at marami ang namatay sa kanilang pagtakas. Okay. Pagkatapos nanatili si Abimelech sa Aruma at pinalayas ni Zebul si Gaal at ang kanyang angkan mula sa Shechem. Okay. So nawala din yung ng panggulo, no? Kinabukasan, ang mga tao ng Shechem ay pumunta sa mga bukid at ito ay iniulat kay Abimelech. So, iniulat yung mga Ephraimite ang mga tao ng Shechem ay pumunta sa mga bukid, nagtago kasi bumalik si Abimelech no? Kaya isinama niya ang kanyang mga tauhan, hinati sa 3 pangkat at naghanda ng pagtambang sa mga bukid. Nang makita niya lumalabas ang mga tao mula sa lungsod, sinalakay niya sila. So, kinakalaban niya yung kanyang mga kamag-anak na Ephraimite. Si Abimelech at ang kanyang mga pangkat ay sumugod sa posisyon sa pintuan ng lungsod. Pagkatapos, 2 pangkat ang sumalakay sa mga nasa bukid at pinatay sila. Buong araw na sinugod ni Abimelech ang lungsod hanggang sa masakop niya ito at mapatay ang mga tao. Siguro, parusa din to ng Alahayam kasi nga, di ba, sumasamba na sila sa mga Baal, sa mga idolo. So, paglilinis din itong ginawa ni Abimelech actually. Pagkatapos, winasak niya ang lungsod at pinaghasikan ng asin. Mga asin, Nang marinig ito, ang mga mamamayan sa tore ng Shechem ay pumasok sa kuta ng templo ni El-Berit. Okay. Nang mabalitaan ni Abimelech na nagtipon sila doon, siya at ang kanyang mga tauhan ay umakyat sa bundok Zalmon. Kumuha sila ng palakol at pumutol ng mga sanga na kanyang ipinatong sa kanyang mga balikat. Ang lakas ni, Iniutos niya sa kanyang mga tauhan, "Bilisan ninyo, gawin ninyo ang aking ginawa." Kaya ang lahat ng mga lalaki ay pumutol ng mga sanga at sumunod kay Abimelech. Tinambak nila ang mga ito sa kuta at sinilaban kasama ang mga tao sa loob.
Ganun talaga, walang habos yung mga tauhan ni Abimelech. Kaya ang lahat ng tao sa tore ng Shechem, mga 1,000 lalaki at babae ay namatay. Pagkatapos, nagtungo si Abimelech sa Tebes at kinubkob ito at sinakop. Ngunit sa loob ng lungsod ay may isang malakas na tore kung saan nagtago ang lahat ng lalaki at babae at ang mga mamamayan ng lungsod. Nagkandado sila at umakyat sa bubungan ng tore. Pumunta si Abimelech sa tore at sinalakay ito. Ngunit habang papalapit siya sa pasukan ng tore upang sunugin ito, isang babae ang naghulog ng isang gilingang bato sa kanyang ulo at nabasag ang kanyang bungo. Nagmadali si Abimelech at tinawag ang kanyang tagapagdala ng sandata. Hugutin mo ang iyong tabak at patayin mo ako upang hindi masabing isang babae ang pumatay sa kanya. Kaya tinaga siya ng kanyang tagapagdala ng sandata at siya ay namatay. So, hinahambol talaga ng alahayam yung mga may kayabangan, no? Nang makita ng mga Israelita na patay na si Abimelech, umuwi sila. Sa ganitong paraan, actually na makita ng mga Ephraimite to no? Sa ganitong pamaraan, ipinaghiganti ni Yahweh ang kasamaan na ginawa ni Abimelech sa kanyang ama, si Gideon, sa pamamagitan ng pagpatay sa kanyang 70 kapatid. Ipinaghiganti din ng Alayam ang mga mamamayan ng Shechem sa lahat ng kanilang kasamaan. Ayun, parang two-way, two birds in one stone. Pinatay din yung mga mga masasama sa Shechem. Ang sumpa ni Jotam na anak ni Jerubbaal ay tumupad sa kanila. So, parehong both side ay nag-apoy. Okay. Kaya pa ba? Sis? May mga katanungan o reaction? Kaya pa, sis. Okay. Kabanata 10. Okay. Tola. Sis Tola. Pagkatapos ng kamatayan ni Abimelech, isang lalaki mula sa tribo ng Isakar na nagngangalang Tola, anak ni Puwa na anak ni Dodo, ang tumindig upang iligtas ang mga Israelita. Siya ay nanirahan sa Shamir sa kaburulan ng tribo ng Ephraim. Pinamunuan niya ang mga Israelita sa loob ng 23 taon. Pagkatapos siya ay namatay at inilibing sa Shamir. So Isakar pero nasa kaburulan ng tribo ng Ephraim. Okay. Si Jair. Sinundan siya ni Jair mula sa gilid na namuno sa mga Israelita sa loob ng 22 taon. Mga manasi ang nasa gilid, di ba? Mayroon siyang 30 anak na sumakay sa 30 asno. Sila ay namahala sa 30 bayan sa gilid na tinawag na Havot Jair hanggang sa panahong isinusulat ang kasaysayang ito. Nang mamatay si Jair, siya ay inilibing sa Kamon. Jephthah. Muli, nilabag ng mga Israelita ang tipan at gumawa ng kasamaan sa paningin ni Yahweh. Muli silang sumamba sa mga idolo ni Baal at Ashtoreth at sa mga idolo ng Aram, Sidon, Moab, Ammonite at mga Philistine. Kanya-kanyang idolo yung mga bawat no? Ito si Bansa. si Jephthah. 'Di ba siya yung Oo. siya yung nagpanata na kung sino man ang masalubong niya pagbalik niya ay iaanay. Oo. Ephraimite to Oo. At dahil tinalikuran ng mga Israelita si Yahweh, kanilang alahayam, at hindi na siya sinamba, nagalit siya sa kanila. Ibinigay niya sila sa kamay ng mga Philistine at mga Ammonite na nagwasak at dumurog sa kanila ng taon ding iyon. Sa loob ng 18 taon, inapi nila ang lahat ng mga Israelita na nasa silangan ng Ilog Jordan, sa gilid, ang lupain ng mga Amorite. So, sa bandang silangan ng Ilog Jordan to. Tumawid din ang mga Ammonite sa Ilog Jordan upang makipaglaban sa mga tribo ng Juda, ang mga Hudyo. So, kabila sa kanlungang bahagi, tumawid din ang mga Ammonite. Ang mga Ammonite ay tribo ni kapatid ni Moab, di ba? Anak din ni Lot. Okay. Tribo ni Juda, ang mga Hudyo.
si Benjamin at Ephraim. Nakipaglaban din sila sa Judah, Benjamin at Ephraim. Kaya't ang mga Israelita ay nagkaroon ng matinding kahirapan. At muli, ang mga Israelita ay dumulog kay Yahweh ang alahayam. Kami ay nagkasala laban sa iyo, nilabag namin ang tipan at tinalikuran ang aming alahayam at sumamba sa mga idolo ni Baal. Sumagot si Yahweh, nang ang mga taga-Egypt, Amorite, Ammonite at mga Philistine, mga Sidonian, Amalekite at Maonite ay umapi sa inyo at kayo ay humingi sa akin ng tulong, hindi ko ba kayo iniligtas mula sa kanilang mga kamay? Ngunit tinalikuran ninyo ako at sumamba sa mga idolo paulit-ulit, kaya't hindi ko na kayo ililigtas. Humayo kayo at dumulog sa mga idolo na inyong pinili. Hayaan silang iligtas kayo sa inyong kagipitan. Sinali siyang alahayam, ano? Ngunit sinabi ng mga Israelita kay Yahweh, kami ay nagkasala. Gawin ninyo sa amin ang anumang sa tingin ninyo ay nararapat. Ngunit pakiusap, iligtas ninyo kami ngayon. Ayun. Kaya't inalis nila ang kanilang mga idolo at muling sinamba si Yahweh ang alahayam. Hanggang sa hindi na niya matiis ang pagdurusa ng mga Israelita. Ako, love na love niya talaga ang mga Israelita, yung kanyang bayan, ano? Mana nga naman niya eh. Pasok ka, pasok. Nang ang mga Ammonite ay tinawag para sa digmaan at nagkampo sa gilid, ang mga Israelita naman ay nagtipon at nagkampo sa Mizpah. Kasi ako. Sinabi ng mga pinuno ng mga tao sa gilid sa isa't isa, Kaya tira. Ano na? Pakatulog yata ako kanina. No? sa isa, sino mang mamuno sa pagsalakay laban sa mga Ammonite ang magiging pinuno ng lahat ng naninirahan sa gilid. Okay, pwede pa? Marker na Medyo tayo, please. Marker tayo. Okay. So, bitin tayo dito, no? Hmm. Sinabi niya, sino mang mamuno sa pagsalakay sa laban sa mga Ammonite? Okay. Sino kaya? Sino kaya ang mamumuno? So, ano kaya ang ating magandang aral Awatin? O na take away. natutunan? Oo. Kaya mga kapatid, anong take away nyo? Or may katanungan, reaction? Bakit patuloy ang nila, kalimot? Kasi may mga kanaanito sa paligid nila. Oo. Tsaka siguro masaya, syempre, sila, kapitbahay, kaibigan, kalaro, Paulit-ulit. Ano? kakwentuhan. Oo, paulit-ulit. Baka laman na naman yun. Bye-bye. Siguro naging kampante Alalahanin sila. natin, bro, Hmm. ang mga kasi, mga idolo, yung may mga din, nagbibigay din ng yan. Sinasagot din ang mga dalangin ng kanilang kampo. So, maniniwala yung iba, baka nagpapakita pa ng mga mahika o mga kababalaghan para lang makapang hikayat. Kahit naman ngayon, di ba, mga miracle kunwari. Hindi ko doon nakikita eh. Ha? Kasi hindi ko doon nakikita, sis. Kasi yung manalo ka lang sa laban. Ano na yun eh, bilang isang warrior. Patunay yun yung yun yung alahayam eh. Tingin ko yan, katulad din yun sa pagkakasala ng mga leader na dahil sa laman. Kasi Maaari. siyempre, naaakit. Siyempre, Hindi, pag ganun bro, isang siya lang parurusahan. Kasi leader siya. Pero yung buong bayan gumawa sila ng mga altar nila, mga ibig sabihin, siguro may mga nagkasakit doon tapos pinigaling nung kanilang idolo. O syempre, yung naggumagawa ng, so sila, niwala din sila, yung mga astronomy, mga panghuhula, yan.
Isang ano lang naman yan, isang kampo lang naman nagpo-promote yan. Noon pa man meron ng mga ano, mga marketing ano yan, may mga promotional na yan, di ba? Word of mouth. Bakit kayo marami pa rin nai-scam? Paulit-ulit na lang, di ba? Bakit hindi na nadala ang mga ano, mga Pilipino? Kasi may promotion yan. Ang tao nadadala ng emosyon, excitement, exciting, di ba? Tapos siguro yung mga ano, yung mga nakatatanda, hindi sinusunod ng mga bata. Yung mga bata, madaling maano yan, mapusok yan, madaling madala ng emosyon. Sa masaya, maganda, kaakit-akit, masarap, di ba? At hindi makikinig sa mga ano, makatigasan na rin ng ulo. Kaya ayun, buong bayan ay ano, nagte-trending, kumbaga. Wala namang nabago. Ganun pa rin kahit ang mga ano, mga opinion. Kung ano, tama naman, meron ding pagkakasala ang mga pinuno. Pero kasi ang alam ko, pag pinuno, hindi naman buong bayan eh. Ang ano, may consequence, pero ano, hindi ka naman gagawing pinuno kung ano, di ba? Kung hindi ka nakitaan ng kahuwaran. Noon yun ewan ko lang ngayon. Pero ano, Pero tingin ko yun doon talaga nagkasala. Kasi pinuno. sa pinuno kasi kapag ka ano ang ginawa ng pinuno at nakikita ng followers niya, yun yung nasusundin. Ginagaya. Oo, hindi, ginagaya. Yun nasusundin kasi yun ang pinuno eh. Mm-mm. Kaya tingin ko, yun nga, may kinalaman dyan yung tukso. Laki ang kinalaman ng tukso. Mm-mm. Kaya mahalaga din ang pagpili ng pinuno, ano? Pinuno kasi, kaya nga pag nagagalit ang alahayam, nagkakasala ang pinuno, naapektuhan yung, sa pag binabasa ang Torah, naapektuhan hanggang doon sa mga sumusunod sa kanya. Kasi yung mga sumusunod sa kanya, siya ang nakikipag-usap eh. Siya ang kinakausap. So, yung mga ano, inisip nila, yun ang tama. Parang yung pinanggalingan natin, sinasabi niya, kinakausap siya ng alahayam. O, yun din naman ang paniniwala nila. Kaya yun din ang sinusunod nila. Sa bagay, kung nangyayari yan noon, nangyayari din ngayon. Kitang-kita rin naman natin. Ang mga pinuno din Nothing nila, new under the sun, no? Oo. ang mga pinuno din nila ang lumigaw sa kanila. Hindi nga lang sa laman, kundi sa material na bagay naman. So, mahalaga talaga yung pinuno. Pinuno Buwan naman talaga. ang ano pa mga kapatid? Ano pa yung ano, take away nyo? Medyo ma-action kasi tong ano to eh. Tsaka yung ano, yung paghahangad. Yung pag pinatay ni ano, Abimelech yung kanyang mga kapatid, no? Kung sino pa yung hindi legal na asawa, yung pang ano. Dahil sa kapangyarihan, pinatay niya yung kanyang mga brothers. At ngayon, na ano din sa kanya, bumalik din sa kanya yung kanyang ginawa. No? Um, So, yung, nung mga time na yun, ang covenant, hindi pa masyadong sinusunod. Nababiolate ng ano. Lalo na naghiwa-hiwalay na yung mga tribu. Kanya-kanya ng ano, kultura. Sasabihin ko sana, grabe ang katigasan ng ulo noon. No? Eh ngayon nga, ganun din. Mm-mm. Ngayon nga, ganun din ang katigasan ng ulo. Hindi Lalo mo na maano nakalimutan na natin. Hindi na alam ang pinanggalingan ng anlahian. ang pananggalingan. Tsaka, yung sinasabi niyo na pagpatay, ganto, ganto, ganyan.
Ganun din naman nangyari. Ganun din naman ang nangyari dun sa Messenger. Tinuring silang mga kapatid, pero anong ginawa nila Mm. dun? Wala. Rest lang. Rest Ang lang sa bilis, ang ngayon. bilis nilang makalingo, ang bilis nilang ano, no, talikuran. Rest lang talikuran. Ang bilis. Ano kasi, um, Brainwash. hindi siguro brainwash. Siguro dahil sa, Hindi talaga pinili. hindi ko alam kung di talaga pinili. Yung puso, yung ano lang, yung may sinabing Sultan tungkol dyan. Hindi Kung dramatic ano ba ang yun? laman Ano ng ba? puso, siya ang buka ng nguso. Ay ano, Hindi, kung ano ang laman ng bibig, ay ano, hindi buka ng... yung paiyak-iyak, yung baka naman ano ka lang, sabi niya, yung paiyak-iyak mo, hindi naman totoo Banal-banalan. na, hindi Hypocrisy, drama, banal-banalan eh. Oo. Baka naman ano ka lang, banal-banal. hindi dramatic eh. Hindi rin iyakin eh, may sinabi siya eh. Depressed, Hindi. Baka, Emotional. baka emotional ka lang, sabi niya gano'n. oo. Yung paiyak-iyak mo, Kaya nga, baka huwag naman mong emotional ka paiiralin. lang. Hindi, Kaya huwag baka naman, paiiralin ng emosyon. oh, hindi emotional. Baga, ano ka lang, yung emotional ka lang, yung paiyak-iyak mo, ano lang yun. Akala mo, ah, Drama lang. naniniwala ka, pero drama lang, emotional ka lang. Parang nanonood ka lang ng TV, parang gano'n. Mm. Dala ka lang ng emosyon mo. Nadadala ka lang, ayun, nadala ka lang ng emosyon O mo. yun kasi ganun lang ang ginagawa ng mga religion, di ba? Mm. Piyak ka sa mga kanta, sa Pag mga nakita, ano, pag nakita nila na parang sermon. umiiyak, iyak na rin siya. Pag feeling na gusto nilang Mm. umiyak, iyak na rin. Hindi natin alam, inaalam yung dapat lang Yung iyak. mga mahilig sa ano, Pero ano yun ha, telenovela. pero naranasan ko yan ha. Pumunta ako sa isang lugar na ano, na ihirangin nila yung isa bilang hari. Kikita ko siya, naiiyak na sila oh. Nag-iiyakan, nagyayakap pa yung mga ano doon, mga pinuno nila doon na ano. Kaya iiyakan sila. Parang Nararamdaman ko rin wedding. sa sarili. Ako naman, parang nararamdaman ko sa sarili ko, naiiyak din ako. Sabi ko, gano'n ba to? Parang, pati ko nadadala nung, ano, nung pag-iiyak nila ng ano. Hanggang sa, hanggang sa na-realize ko, teka muna, hindi dapat magbaw dito, hindi dapat magbaw. Kaya yung kasama ko noong time na yun, sinabi ko, huwag kang magbabaho. Yumuko lang ng gano'n, pero huwag huwag luluhod. Kaya, Gano'n, nandun ka ba nun? Ano ba yan? doon ako. Alam ba namin yung haring yan? Ay, oo, nandun sila. Oh, doon ka kami. Ikaw naman sis, gusto mo pang itali ko eh. Iba Wala, iniisip grabe ko ka kasi. talaga. Ah, Masyado ka. Alam mo na. So pa, itali ko. Ay, hindi kasi ano nawala sa ano nasisira yung television namin. Mm. Nag-off the air. Mm. Yun. Hanggang sa naano ko na, huwag kang magbabago kasi hindi natin sigurado yan. Hindi ko sigurado kung ano. May paiyak-iyak. May paiyak-iyak na sila. Same din yan. Same din yan nangyari doon sa isang lugar na ano. Kung saan nasa kusina ako. Dahil yung isang pinuno doon, ano, ah, nagpasaklot. Nagpasa, nagpasaklot siya kasi nagkasala daw ng ganito, ng ganon. Doon sa kanyang Pero hindi panalangin, DOA yun Hindi yun DOA. hindi daw eh. Hindi daw yan. Yung kanyang panalangin, pero ano yun, renew muna tayo. Yung kanyang panalangin, sa kanya na lang daw, sa kanya na lang daw. Umiyak na. Oo nga pala. Ngayon, nakita ko yung mga kasama, para na ano, parang ano, madadala ka, madadala ka. Madadala ka kasi ang kinakausap yung itaas eh. Parang iniisip mo ngayon, tama siya. Oo. Hanggang sa marirealize mo bandang huli, hindi siya tama eh. Pero nagawa mo na. Pero
alalahanin natin, pag ikaw ay ang politiko, kailangan magaling ka ring artista, di ba? So, Yeah. yun lang. Wala akong nakitang nag-aartista nung panahon na yun doon. Talagang sabi ko nga, Ah, pag sincere. masyadong, pag masyadong mataas ang emosyon, nadadala ang isang tao. Pag Ah, masyadong okay. kaya nga, May kaya kasama nga, takot siguro. hindi may kasamang takot. Simpatya. Hindi takot ang tawag doon. Kasi kung takot, di mo susundin yun eh. Kung takot Ah, yun, di ka ano doon. Oh. Yung pag-iyak ng karamihan doon, simpatya doon sa sinasabi nung pinuno nila na siya mm. na lang, siya na lang ang palusan, siya Bro, na lang. bro, Ang ako tawag din doon, na umiyak. marketing. Oo, bro, ako umiyak din dun eh, kasi sobrang kapal ng usok. Talaga umiyak ako nun. Umiyak ka kasi ng simpatya O, ka. pumasok kasi Oo. yung halaran. Usok. So, so, Parang pa, simpatya ka doon sa nagbilinis. sinasabi niya. Naawa ka doon sa sinasabi niya na siya na lang ang ano. O, kami kasama siyang marketing eh. May kasama siyang, yun yung sinasabi mong promotion. Oh, pinopromote niya yung sarili niya sa buong kawan. Parang Oh, parang hey, oh, campaign, hey, nangangampanya. akuin ko na to. Oh, ako na lang ang paparusahan, ganoon. Oh, ikaw naman Pero ngayon, ang Sen, bakit kailangan mag-costume pa namin? hindi ko na alam kung ba't gusto mag-costume. Kasi nasa ano lang yun eh. Anong time na yun, ang diwa ko, hindi ganun kaaktibo. Kasi ako maiintindihan naman ng alahayam siguro na hindi, tawag nito, noong mga panahon na yon na ang aking diwa ay nasa kaguluhan. Nasa state ako ng ng kalituhan. Confusion. Lahat tayo, bro. Oo, Lahat tayo confused that state ako time. ng kakalita. Ngunit, ano naman yon. Kung talagang, Para kung tayong talagang, boat na walang brother. kung talagang kung talagang pinabayaan ako ng alahaya, malamang nanatili ako doon. Pero doon naman, naramdaman ko naman na hindi ako pinabayaan kasi nakaalis ako eh. Nakaalis ako. Kaya lang sa kakatuklas ko ng kung saan yung natalisod na naman ako. So, pag alis ko na naman doon, dahil sa natalisod nga ako doon, pag alis ko na naman doon, sumubok na naman ako. Kaya lang hindi Naghahanap na ako, kasi tayo ng tama, bro. sumubok na naman ako, nagpaano na naman ako, pero ang mga audience na nun, hindi ako. Ako naman nagpapunta. Kaya lang, imbis na maging mabuti, dahil nga ang ina-after natin, magkaroon tayo ng yung number 10. Yung number 10 sa 10 utos. Hindi naman natin sukat akalain na magkaiba pala, kahit na magkadugo kayo, hindi rin pala kayo magkaparehas ng diwa. Hindi rin pala Na magkapatid, di ba? automatic, hindi pala automatic na magkaparehas kayo ng diwa. Tama pala yung sinasabi ng mensahero na nag-iisa lang talaga siya. Hindi Kahit talaga nga alam. kapatid ko, di ba sabi niya, kahit kapatid ko ay Oo. Sa tawag yun, totoo lang, tatak kasi. sa totoo lang din, hindi naman ako nag-iisa. Pero kung mapapansin nyo, wala din naman akong kapatid na kasama. Kasi ayoko talaga silang pilitin. Paski ako, dalawa yung anak ko. Yung isa hindi ko rin pinipilit. Yung isa ang kusang sumama. Kusang sumama yung isa. At saka yung isang pamangkin ko, kusang sumama. Yun. Hindi ako namimili. Yun naman ang Mahirap pang Yeah. namimilit no? Well, kaya yung, kaya lang, ito, ang difference ngayon sa dati, ito, kinakausap ng alahayam.
pinapakitaan ng mirakulo. Ginagabayan ng hindi lang ng boses, kundi ah, maaari natin sabihin na personal na bumababa o nakakaharap nila ang alahayam. Iyon ang hindi ko maintindihan dito sa kwento na to. Bakit sila nagkakasala ng gano'n? Pero kung iano nga natin, nandito yung messenger. Pero siyempre, ang appreciation natin, messenger siya ah, bilang tao. Pero yung dito sa kwento na to, alahayam mismo eh. Pero nasa katawan tao, bro. Kaya nga hindi siya nakilala Pero ni alahayam, Gideon. Eh. pero alahayam to. Ito hindi eh. Yung dumating messenger. Ito yung pangako. Pangako na dumating. Kaya nga hindi nga na-appreciate kasi nga tawag nito siguro dahil sa form ng physical na tao. Ito ano eh dito makikita mo pag nalaman nilang alahayam yung kausap nila eh. Halos lahat gusto ipangako, lalo't lahat gustong gawin. Oo. Yun ang Hindi difference. ba kasi ang alahayam eh, hindi na siya ano Oh, eh, yun hindi yun na siya yun physical yun ang flesh. Eh. yun ang difference. Yun ang difference. Oo. Pero talagang tawag nito. Pero talagang yung what has been will be again. What has been done will be done again. Talagang hindi nawawala. Hindi nawawala. Bakit kaya? Hindi nawawala. Ano ba yun? Paulit. Dahil nire-refine? Dahil sinasala? Ganun ba yun? Kasi tayo mana niya eh. Kailangan yung pure. Refine, di ba? Sabi. Pag mana Pero niya, hindi siya gusto niya sumuko. yung ano, kumikinang mga inano na sa, Kaya napanday hindi na siya sa apoy sumuko, eh. ano? Mm. Hindi siya sumusuko. Oo. Kaya wag din tayong sumuko. Hindi siya sumusuko. Hindi niya tayo sinusukuan. Kaya wag din natin siya sukuan. Tsaka, hindi natin kailangan ng milagro para maniwala Faithful siya, tayo. no? Basta ipaalala lang natin yung ano, yung tipan ng ating mga ninuno. Pero pero naman narinig niya tayo. Oo. Di tayo nakakita ng milagro para maniwala tayo. Pero ramdam natin yung diwa. Yung diwa ramdam natin eh. Tsaka yun nga, yung milagro araw-araw natin nakikita eh. Yun doon ko siya na-appreciate. Kaya lang karamihan nawa ng mga tunay nating kapatid makita yun. Ito, habang binabasa nyo, sabi ko napakaswerte ng Israelites noong mga panahon na yun. Bakit nagkasala pa rin sila? Tsaka bakit nagkasala talaga? Yun talaga, bakit pa rin yung Kasi may nangyayari? mata, may senses kasi ang physical ano. Kung ano yung nakikita, hindi mo nakikita ang lahayam eh, kasi di ba spirit, pero yung nakikita ng physical, ng ano. Pero sis, yung manalo ka lang sa labanan. Oo nga eh. Di ba? Yung manalo ka sa Kasi labanan, yung panahon ng yung, katahimikan, ng peace, doon sila yung nagkakasala confident eh. ka, di ba? Oo. Hindi, nagkaroon sila ng ano eh. Oo. Mga Nagkaroon sila idolo. ng, hindi dahil sa hindi yun ang ibig sabihin. Nagkaroon sila ng ano eh, ng kapanatagan ng kalooban eh. Kasi lagi nila kasama ang alahayam sa bawat laban nila eh. Kasama nila yung alahayam sa bawat araw ng buhay nila eh. So nagkaroon sila ng kapanatagan na ano, na ganun sila kalakas. Ganun sila kabless. Kaya hindi ko maintindihan, paano sila di ba? Paano sila, din, Nakakalimutan nila, binabasa nyo. alayam. Hindi ko nga maintindihan. Kasi binanggit nyo kanina dyan, andito nakita ko. Na alam nilang mananalo sila kasi kasama nila ang alahayam eh. Oo. Mm.
Pero ano yung, di kasi na-elaborate dito, no? Kung paano sila nagkakasala. Ano ang sinasabi lang, nagkasala sila ulit. Ganun lang. Yung mga ganong Nagkasala sila henerasyon, ulit. next generation, kasi mas 20 years, 40 years silang at peace. So, siyempre, malalaki na yung mga bata nung ano, may sarili ng isip. Mm. Saka hindi nga kasi nagpapakita ang alahayam. Nakakalimutan na wala sa isip nila. Tayo naman din, di ba yung nasa religion pa tayo? Bakit gumagawa ng mga, sabihin na ex dyan, pero gumagawa ng mga kasalanan, mga nagnanakaw, mga ex dyan yung mga yan, mga ano. Kasi nakakalimutan nila dahil wala sila nakikitang figure na ano. Samantalang yung mga bagay na yun, nakikita nila. So, nangingibabaw yung This desire, is yung mga yung ex dyan. material, di ba? Yung mga ex Hindi dyan. na, nakalimutan Hindi, niya yung yung mga ex dyan, ano, hindi pwedeng maging subject yun eh. Kasi yung mga ex dyan, kaya lang naman nagnanakaw yun. Unang-una, walang holiness doon sa ano na yon. Pangalawa, dahil sa DNA natin, nakaukit ang sa DNA natin ang pangalan ah, ng ating Abay Hawa. Ibig sabihin, kahit papano, yun ang sumasagip sa atin. Sabi to, gumagana pa rin yung natin, yung consciousness natin. Kaya lang, yung dahil sa konsyensya. nilayo, oo, yung conscience natin. Kaya lang, dahil sa inilayo ng Christianity yung commandments, hindi talaga balanse. At saka isa pa nga, hindi nila kilala ang pangalan hindi nila alam ang tunay na pangalan ng Allah. Kaya ngayon, kung Wala sabihin natin, silang, ngayon, ano, oh, hindi ngayon, natatakan, no? oh, kaya ito, sa atin ngayon, kung sa tingin mo ba kung alam nila yon, magnanakaw pa ba sila? O di ba, gagawa pa ba sila nakarumal-dumal? Malamang hindi. Oo. Pero hindi natin sigurado na 100% na walang gagawa nun. Pero malaking percentage na mababawasan. Mm, malaki. Baka 90%. Ilan lang ang gagawa ng hindi maayos. Kaya lang, wala eh. Ano na nga rin tayo kasi nga ay Yung ba yung yung tinatawag nila leader. eh? At saka nga, nagkakasala rin ang mga leader. Ano na rin natin sa ngayon. O, di ba? Tama ba yung mga leader natin? Hindi naman. Yung, hindi yung sa ex yan, yung sa atin. Tama ba yung mga naging kapalit? Mm-mm. Tama, tama ba sila? Dapat ba yung mga kapalit? Yun yung, kaya Natanong. naligaw. Yun na. Siguro, ano, sa susunod na talakayan natin yun, ipagpatuloy, bro. Kasi Mm. medyo mahaba-haba na ating Mahaba na, recording. sige, sige. Okay, okay, sige. Oo. Sige, 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 mga, sige. ano, meron ba tayong musika o ano? Overtime na tayo, sis. Okay. Oo, So, so mga kapatid, next time na lang. Ganda, oo, ang salamat ganda sa nito. pakikinig, isa. Be blessed, shalom. Okay, be blessed. Mag-comment lang po, may mga tanong. Be blessed, mapagpalang gabi. Dalawa.